Matapos sa magnitude 9 na lindol at tsunami sa northern Japan, isa sa grabeng napinsala ang Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant. Marami nag-aalala sa sinasabing radioactive leak na magmumula rito, hindi lang sa bansang Japan, kundi pati sa atin. Sa usaping ito, mas mabuting sa eksperto na tayong magtanong. Kasama natin ngayon si Dr. Carlo Arcilla, Director ng UP National Institute of Geological Sciences. Good morning, Dr. Arcilla. Welcome to News to Go. Good morning, Pa. Okay. So, geologist kayo, no? Opo. So, of course, ang mga earthquake at lindol ay kasama sa inyong pinag-aaralan. So, bago tayo pumunta sa nuclear power at yung nuclear crisis sa Japan, gusto ko munang tanungin, no, tungkol sa earthquakes. May nangyari sa New Zealand earlier this year, tapos yung sa Japan noong March 11 na sinundan nga ng tsunami. Mga ganitong pangyayari, mga lindol na halos magkasunod. Meron bang relationship? May ugnayan ba yung dalawang yan? Ang relationship po nila is that they happen doon sa Ring of Fire. Okay? Expected talaga may earthquakes. Okay. Ang nangyayari nga lang, unfortunately, yung pinangyarihan ng earthquake, maraming nakatirang tao. So which means kaya mas na-bring up siya sa sa awareness ng mga tao. It's more excess of media more than excess of earthquakes, no? Because typically once a year lang nangyayari yung magnitude 8 or magnitude 9 earthquake. No? Pero lower magnitudes, marami po talaga nangyayari. But many times they happen in places na kukonti lang yung tao, no? Pero there's no significant difference, I think, of the occurrence of earthquakes, no? So, nabanggit nyo yung Ring of Fire, no? Nasa Opo. Pacific din yan, no? Tayo rin, Pilipinas, nasa Yes, Ring of Fire, yes. no? Opo. Ano naman ang likelihood na, masasabi ba natin, mapapredict ba natin yung likelihood na mangyayari din ito sa Pilipinas? Magkakaroon talaga tayo ng lindol dito. We've always had earthquakes. Okay. May dalawa tayong trenches, Philippine Trench at Manila Trench. Tapos may Philippine Fault pa sa gitna. Then malapit sa sa Manila, meron tayong Marikina Valley Faults. So these are earthquake generators. So we should expect earthquakes. Okay, so earthquakes are fairly common sa ating bansa. Yes. Ay siguro ang tanong, will there be a big one soon? Kasi yun ang sinasabi nyo, maraming earthquake pero mas bihira yung ganong kalakas na magnitude 8, magnitude 9. Should we expect something that big in the Philippines? Okay, we haven't had, as far as I know, magnitude 9 earthquake. Magnitude 7s, even magnitude 8, halos wala pa. Pero marami po, lalo na sa Philippine Fault at saka sa Philippine Trench at saka Manila Trench. So, there's a likelihood na pwede mangyari yan. No? Pero if you notice sa Japan, ang talagang nakapinsala yung tsunami. Yung earthquakes kasi, the big damage from earthquakes is construction. Nangyari sa Haiti last year. More than 100,000 people died because of poor construction. Sa Japan, sa earthquakes lang, hindi masyadong maraming namatay. Kasi ang galing ng kanilang building code. The Philippine Building Code has also improved, I think. Although marami pa talaga dyan namang hindi sumusunod. So, ang prediction nga dyan, baka maraming mamatay pag magkaroon ng lindol na malakas talaga. No? Simply because may hina yung construction, Opo. sa mga syudad natin. Opo. And then sa Japan, mas stricto sila sa Oo. building code. Pero kahit na po magandang building code sa Japan, wala talagang panglaban sa tsunami. They have a lot of seawalls. They've lined their coasts with a lot of seawalls. But when you have a tidal wave that's 30 feet, tapos travel ng 60 kilometers per hour, no structure can resist that. Evacuate na lang. to Evacuate save your na life. talaga. So, ang importante dito, dapat malaman kung saan ka at saan ka pwede lumikas. No? Mabuti nga meron tayong FIVOLCS na nag-warning pa rin. Ang pinagdadasal ko nga, mas maraming pang taong pumunta sa FIVOLCS kasi mababa sweldo nila ang main concern kung walang matira sa FIVOLCS kasi malaki ang piracy ngayon from the mining industry. Sinukuha ng mga geologists from FIVOLCS. No? So, yung isang facility na napinsala sa Japan, sa Fukushima, lalo na yung nuclear power plant nila, no? Paki-describe lang, ano bang nangyari dyan? Okay. Hindi naman yung lindol yung naka-apekto dyan, yung tsunami rin, di ba? Yes. First, i-explain ko lang kasi may narinig ako na parang Chernobyl na nangyari. May malaking pagkakaiba po yung Western design plants at saka yung Russian design Chernobyl plant. Ang pagkakaiba yung tinatawag na containment structure. Yung sa Western design plants, yung the place na nangyayari yung nuclear fission, naka-enclose po yan ng napakalakas na structure. More than 1 meter thick cement, tapos may I think several inches na totally welded steel, like yung sa Bataan Nuclear Power Plant. Okay? This containment structure was absent in Chernobyl. Kaya nung nagka-explode sa Chernobyl, yung mga nuclear materials, kumana talaga sa atmosphere.
Sa Japan, the containment structure has not failed. Okay? Ang nangyari sa Japan, kasi, sabi nga nila, isang lesson na dapat matutunan doon. Kasi, pag nagkakaroon ng lindol, yung nuclear fission dapat hintuin muna. So, control rods ang pinapasok. That will absorb the neutrons para mahinto yung nuclear fission. Pero mainit pa siya. So, kailangan mong i-circulate yung tubig para matanggal yung init. Eh, ang nangyari dito, yung tsunami design nila, mas mataas yung tsunami kaysa doon sa tsunami walls. So, na-knock out yung diesel generators that will run the pumps that will So circulate pati the yung water. backup system, kasi may backup Yeah. safety system sila, pati yun nasira ng tsunami. But one thing to understand, yung sa Fukushima plant is one of the oldest nuclear plants sa Japan. Japan has 55 nuclear power plants. And none of them nagkaroon ng failure ng nangyari sa Chernobyl. Kasi sometimes exaggerated po yung concern eh. Ang radiation na nangyari is because it was a hydrogen explosion, not a nuclear explosion. That's a very, very important distinction. Kasi po, nung uminit yung nuclear power plant, yung tubig na sinicirculate, nagkaroon ng electrolysis, nahiwalay siya into hydrogen and oxygen. Yung hydrogen nag-leak doon sa building ng nuclear power plant, hindi doon sa reactor. Tapos yun ang pumutok. So may kasamang radiation yun, pero hindi ganun karami. So, sinasabi nyo, intact pa yung Intact core, yung no? Oo, intact yung core. Oo. I've been in touch with experts from the US and Japan because I tell them, I want to know what's happening. Yung kaibigan ko na sa Nuclear Regulatory Commission sa US, sabi niya, the core has not failed. There's only one example na nagkaroon ng meltdown, 3 Mile Island, and even that, na-control po yung Okay, pero hindi pa radiation. tapos ang krisis. Yes, oo. May panibagong explosion nga Oo. kahapon. So, maaring lumala pa tong problemang to. Yung explosion nanggagaling doon sa leak nga ng hydrogen, hindi doon po sa ano. Now, they're working on taking the heat out para ma-prevent yung meltdown, okay? I don't think na-penetrate yung labas na ng So, yung worst case containment scenario, meltdown. Pakipaliwanag lang po sa viewers kung ano yung meltdown. What is Meltdown. actually, ano ba yung natutunaw? Okay, kasi ganito po yan. Kasi mataas ang temperature ng nuclear fission. Ngayon, pwede niyang matunaw, kasi mayroon nga tayong containment structure, talagang nakabalot yan. Pag hindi natanggal yung heat, pwedeng matunaw yun mismo. Pag natunaw yun, lalabas na ngayon yung nuclear materials sa environment. Sa environment. Yun yung delikado talaga, worst case scenario. Okay? Pero hindi yan po bomba na puputok. It will not explode like a nuclear bomb. Okay? Ang biggest danger dyan is the spreading of the nuclear materials. But in Japan, yung mga nuclear, the highly dangerous nuclear radiation isotopes are still contained. Okay? So ang kailangan nilang gawin ngayon is to contain the heat. Tapos pag ma-contain na yung heat, wala na yung problema. I mean, controlled na yung situation. That's why yung Japan hasn't had a massive evacuation. Pero at the same time, nakita natin na kino-quarantine na yung mga Yes, tao, oo. nililinis na Yes, sila. In oo. other words, parang may Play safe. contamination na yung Yes, ibang kasi tao. po yung hydrogen na nag-explode, may kasamang radioactive substation, but hindi ganun karami. Hindi talaga siya, like nangyari sa Chernobyl na ang lumabas, radioactive cesium, strontium, iodine. Yung iodine, interesting po kasi may nagkaroon ng panic dito kasi doon sa text, no? Oo. Okay, worst case scenario. Kasi ayaw naman natin magkaroon ng false sense of security Yes, ng mga tao of course, rito. of course. Umabot sa meltdown nga. Yes. Umalat yung nuclear material sa environment ng Japan. Yung radioactivity, sobrang sky high na sa Japan. Pwede bang umabot sa Pilipinas yung mga epekto nito? Pwedeng umabot pero limited lang po. In the first place, radiation decreases with distance, you know? The longer you are, the more dilute the radiation will happen. And that's only will happen kung ang wind directions papunta sa Pilipinas. Hindi po papuntang Pilipinas ang wind directions. Minodel na po ng DOST yan, ng Pag-asa. So, mahirap pong makarating sa atin yung radioactive materials kung sakali mo nangyari. Okay. And then one final question. Kailan natin masasabing tapos na itong so-called nuclear crisis sa Japan? When they say it, kasi they're there on the ground eh. Pag na-control, ang ibig sabihin yan, kung makuha na nila yung circulation ng tubig para ma-lessen yung init doon sa reactor, then we can say that the crisis is over. So parang makina ng kotse yan. You have to keep it cool. Kailangan, No? Kaya may radiator. Anong nangyari, No? radiator? Coolant. Precisely, yan po very good analogy po. Yung pag naubusan ka ng tubig sa radiator mo, siyempre puputok. Pero ibig sabihin, Mag-overheat. mag-overheat. Ganun lang po nangyari.
Okay. Okay, well, it's somewhat reassuring, sir. Yun nga po kasi ang kinakabang kasi pagpapakinggan mo yung newspapers na akala mo pumutok na yung reactor. It's not a nuclear bomb. Madali pong gumawa ng bomb. It's easier to make a bomb than to make a reactor. Kasi ang reactor, you have to control it. But what is clear, hindi pumutok ang reactor. The reactor is still intact. There's a danger of meltdown, but it's not yet happening. Okay. And we hope it doesn't happen for Yes, everyone's of course, sake. of course. Okay. Opo. Okay, maraming salamat, Dr. Carlo Arcilia. Thank you.